Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga bilas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa Kabisayang nagkatunan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatihan sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Martes, Agosto 12, tuwing 2025. Inang inyo tagpalit, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagaroon sa mga Pangulong dinalaan. Headline. PBBM himuon ng pagpanglimpyo sa ginhimo nga irregularidad may kangtanan sa flood control projects. Headline. Mayor Trinas, suportado si Presidente Marcos sa ginaduso nga investigasyon sa top 15 contractors nga may ginauyatan nga government projects, partikular ang flood control projects. Headline. Iloilo City Police Office ginkilala bilang Best City Police Office sa giniwat nga 124th Police Service Anniversary. Headline. Duha ka adlaw nga social pension payout giniwan sa Malinaw, Aklan, masobra 2,000 mga social pensioners sa nagbaton sa stipend para sa third quarter sa 2025. Headline. Runway improvement project sa Iloilo International Airport nagsugod na. Headline. Masobra 162 milyones nga assistance na palabot sa mga naapektuhan sa paglubok sang bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Headline. Mga mangisda sa Southern Iloilo makabenepisyo sa bagong aggregating devices. Headline. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-anunsyo si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga may dala nga sakit sa iyang bahin sa ilahimuon may kangtanan sa nagapaday nga mga pagtinguha sa gobyerno sa pagpanglimpyo. May kangtanan sa ginaligar mga irregularidad sa mga flood control projects. Sunod sa Chief Executive, ginsuguran na nila ang unang atikang agud matumod ang mga kontrobersiya sa palibot sa mga proyekto nga dapat kuntani magkahatag sang solusyon sa pagbaha. Nagpaandam ang Presidente nga ang nagapaday nga investigasyon ang mahimo madalahig bisan ang mga ginakabig sini nga malapit sa iya. Sining nga bisan masakit o kung makatugas ang kasakit, mas importante sa gihapon para sa iyang unahon kay konsidera ang kaayuhan sa pumuduyo ang apang wala pa sa may giningadlan ng opisyal ng Presidente nga posible na angon sa nasambit nga anomalya sa mga flood control projects. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Trinas, suportado si Presidente Marcos sa ginaduso nga investigasyon sa top 15 contractors nga may ginauyatan nga government projects, partikular ang flood control projects. Detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pinasuportahan ni Iloilo City Mayor Raisa Trinas ang pagpaimbestigahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa top 15 ng mga kontraktor sa pungsod nga nagamanage sa mga flood control projects. Sa statement ni Mayor Trinas, ginhambal sini duwa sa top 5 kontraktor sa ginpangalanan sa Presidente ang may ginahimo nga flood control project sa syudad sang Iloilo sa idalom sang Iloilo City District Engineering Office na ginalakipan sa St. Timothy Construction Corporation kag Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ang St. Timothy Construction Corporation ang in charge sa konstruksyon sa flood mitigation structure section 1 sa Lapos, Iloilo City nga may pondo nga 150 million pesos kag may original expiry date sa December 16, 2024.
Sunod ang construction sa flood mitigation structure, Section 2 Lapos, Iloilo City, may program amount na 150 million pesos kag may original expiry date sa December 16, 2024. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation naman, amo ang in charge ng Iloilo Comprehensive Flood Mitigation Project Section 2 na may program amount na 150 million pesos kag may target completion na March 24, 2026. Dugang pa sa alkalde handa ini nga magkooperar sa investigasyon sa presidente may kaangtanan sa mga proyekto sa flood control project. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakalipay sa Iloilo City Police Office ang pagkilala nga nabaton matapos makuha ang Best City Police Office Award sa giniwat nga 124th Police Service Anniversary sa Camp Crame. Nagpangibabaw ang ICPO batok sa Davao City Police Office kag Butuan City Police Office para makuha ang award. Mismo si President Ferdinand Marcos Jr. ang nagatag sang award sa ICPO nga ginbato ni ICPO Director Police Colonel Kim Ligada. Suno kay Ligada ang pagkilala nga nabaton sang ICPO resulta sang kapisan, dedikasyon kag profesionalismo sa mga pulis kalakip na suporta sa mga stakeholders. Sa nabaton nga award, mas tutukan pa sang ICPO ang ilang katungdanan para mahatag ang maayong nga serbisyo sa pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Huwag daw ang social pension payout, kiniwat sa Malinaw, Aklan, masobra 2,200 ka mga social pensioner sa nagbaton sa stipend para sa third quarter ng 2025. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naghiwat sa duwa ka adlaw nga social pension payout ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Malinaw, Aklan para sa masobra 2,200 ka mga social pensioner. Naglabot sa kabugusan nga 6.8 million pesos ang ginhatag sa 2,293 ka indigent senior citizen para sa third quarter ng 2025. Kada isa nagbatol sa tig 3,000 pesos o kung 1,000 pesos kada bulan. Samtang ginahiwat ang payout naghiwat man sa libre nga blood pressure kag blood sugar checks ang Life Extension Medical Clinic. Ang social pension program nagatuyo nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga maluya, masakiton o kung disabled nga wala sang pension o kung permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ilang nga himata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Runway Improvement Project sa Iloilo International Airport nagsugod na. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginsugura na sang Civil Aviation Authority of the Philippines Iloilo ang runway edge strip kag slope correction project pati na ang embankment work sa Sector 5 kag 7 sa Iloilo International Airport. Kadungan sini nagpagwa ang kaap sang notice to airmen o notam nga nagadeklara sang daily airport closure halin alas 12 sang kaagahon tubtob alas 4 sang aga sa tapos ang ginhiwat nga konsultasyon sa mga airline kag stakeholders para malikawan ang aberya sa mga pasahero samtang nagapatuman sang rehabilitasyon sa paluparan. Ginalauman matapos ang proyekto pagkatapos sang 45 ka adlaw na suno sa kaap magapanami isang operational efficiency kag safety sa Iloilo International Airport. Nagpasalamat naman ang kaap Iloilo sa paghangop sang publiko samtang nagapadayon ang pagpadami isang Iloilo International Airport. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa masobra sa 60 o kon 100 sa 62 milyones ang assistance nga napalabot sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Ang local government unit kag non-government organizations sa mga pamilya sa Negros Occidental nga naapektuhan sa paglupok sang Bulkang Kanlaon. Sa masobra 162 million, masobra 121 million naging palabot sa DSWD Field Office 6. Lakip sa ginhatag sa field office ang 99,000 family food packs, masobra 19,000 non-food items, kag financial assistance sa masobra 1,000 o kung 5,000 sa 100 ka individual. Sa pinakauli nga Disaster Response Operations Monitoring and Information Center sa DSWD Field Office 6 may 515 pa ka individual ang nagatinir sa 6 ka open evacuation centers kag may masobra pa 7,000 individual ang nagatinir sa ilahimata kung kakilala samtang
May naka-standby ang DSWD Field Office nga masobra 105 million nga bilis ang food, non-food items kag standby funds nga handa i-augment sa mga kinahanglan nga LGU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga mangingisda sa Southern Iloilo makabenepisyo sa bagong aggregating devices. Detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginalauman nga magadamo pa ang mahulik nga isda sa mga mangingisda sa Southern Iloilo sa tapos ipanagtag sa Iloilo Provincial Government ang mga materyales sa napuno ka payaws o fish aggregating devices. Lakip sa mga gindaho nga bulig ang 5 ka unit sa Banwa sang Tigbawan, 4 sa Gimbal, kag isa sa San Joaquin sa diin ang materyales ginalakipan sang 400 ka kawayan, 68 ka rolyo sang plastic binder, 34 ka rolyo sang PE rope, kag iban pa nga mga kinanglanon para sa fabrication kag deployment. Ang mga payaws ang gindisenyo para makatipon sa mga isda gani mas madasig kag mas madamo ang kuha sa mga mangingisda, samtang mas manubo ang gastos sa gasolina. Tinutuyo sang proyekto nga hindi lang mapabaskog ang palangabuyan sa mga mangingisda kundi ang masuportahan man ang pagpangapin sa dunang manggad sa mga baybayon sa Southern Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga nakaparehistro nga botante sa Iloilo City masobra 7,000 na sunod sa COMELEC. Detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Yet challenges persist. And the Naglabot sa masobra 7,000 ang dugang nga nakaparehistro nga botante sa syudad sa Iloilo sa sulod sa napulo kadlaw nga voters registration sa COMELEC halin Agosto 1 tungtong Agosto 10. Iniwat ang registration sa nagkalain-lain nga mall sa syudad sa diningin matalon sa ang proseso sa registration. Natala na ipadalom sa evaluation kag hearing ang mga aplikasyon bago aprubahan sa COMELEC. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gintagaan pagkilala ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Jonas T. Coronica bilang Senior Police Commission Officer in Administration sa Police Regional Office Negros Island Region. Ang pagkilala ginhatag sa opisyal may kangtanan sa 124th Police Service Anniversary sa Philippine National Police. Ang kahiwatan ginpangunahan ni PRO-NIR Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay kauban ng Regional Command Group and Staff. Magluwas kay Coronica, gintagaan man pagkilala ang mga outstanding police officers kag unit sa NIR nga nagpakita sang kapisan kag dedikasyon sa katungdanan. Nagapasalamat si Colonel Coronica sa award nga nabaton kag ang pagkilala bunga sang pagbinuligay sa kapulisan sa BCPO agon mahatag ang maayo kag kalidad nga serbisyo sa pumuluyo sa Bacolod City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aklan Provincial Health Office nagatanyag sang libre nga chest x-ray. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Renyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagatanyag sang libre nga chest x-ray ang Aklan Provincial Government pinaagi sa Provincial Health Office sa pila ka mga banwa. Nakaschedule ang libre nga chest x-ray sang Martes, Agosto 12 sa Mayor Teodoro F. Calizo Senior Memorial Civic Center sa Balete. Sa Agosto 13, may schedule sa Tangalan Sports and Cultural Center. Sa Agosto 14, sa Lagin Banwa East Covered Court sa Numancia. Kag sa Agosto 15, sa Numancia Sports and Cultural Complex. Una na nga giniwat ang libre nga chest x-ray sa Batan Sports Complex sa poblasyon sa Batan sang Agosto 11. Pwede makapa-x-ray ang 15 anyos pataas, ilabi na ang may ubo, gulpi nga pagniwang, pagpalanakit sa likod kag wala gana sang pagkaon. Sa 14 anyos panaog, pwede gihapon makapat-chest x-ray kung may upod o kung nakahalubilo sa may sakit nga TB. Pahayag sang PHO nga pinaagi sa chest x-ray, madetect gilayon ang posible tuberculosis kag ibang pa nga problema sa baga, kag gilayon nga masolusyonan antes maglala ang sitwasyon. Ang aktibidad ang partnership sa tunga sang Aklan PHO, Department of Health Western Visayas Center for Health Development, kag Philippine Business for Social Progress. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat ang Department of Trade and Industry Iloilo sa seminar on the ethics of franchising sa katuyang nga madusong values-driven nga pagnegosyo ang aktibidad ng tambungan sa mga entrepreneurs, franchisers, kag mga luyag maging franchisee. Sila ang gintudloan sa kung paano ang ethical principles sa nga
papag-on sa pagnegosyo. Sa iyan ang mensahe kinatagan punto ni Director Maria Dinda Tamayo nga ang franchising hindi lang pag-duplicate sang brand kundi isa ka pagtukod sang relasyon nga nasandig sa pagsalig, transparency kag mutual respect. Samtang suno kay Ken Lerona, founder kag president sang Comelius Magnate Engagement and Counseling OPC, ang honesty, accountability kag shared responsibility nagaserbi nga ingredient sa body na lag-on franchise operation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginathag sa Bureau of Animal Industry 6 nga may online nga pamaagi sa pagproseso sa local shipping permit nga kinahanglanon para sa pagbiyahe sa mga kasapatan kag ilang mga produkto. Suno kay Dr. Pearl Joy Girawa, Veterinary Quarantine Officer sang BAI 6. Unsang una, manual gate ang pagproseso sa nasambit nga permit, subong mahimo na ini maangkon gamit ang gadget kag internet. Para makasecure kinahanglan lang ang magparehistro i-confirm ang account kag formal nga mag-apply pinagi sa pag-fill out sa mga kinahanglanon na impormasyon kag pag-attach sa nagakaigo nga mga requirements. Dugang ni Dr. Girawa, kung mag-reflect sa ila system nga compliant kag kumpleto ang tanan nga ginsumite nga impormasyon kag dokumento ila gilayon nga gina-issue ang ginapangayo nga local shipping permit. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Comelec Region 6 nakarecord sa masobra 137,000 nga application for registration. Detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naglabot sa masobra 7,000 ang dugang nga mga nakaparehistro nga botante sa syudad sang Iloilo sa sulod sa Napulo kadlaw nga voters registration sang Comelec. May kabilugan nga 137,332 ka mga individual ang nagaproseso sa application for registration sa natapos nga voters registration sa natapos sa bilog nga Western Visayas. Sa datos nga ginpagwas ang Comelec Region 6 nagapanguna sa pinakadamo nga nagparehistro ang Iloilo Province nga may 68,397, ginasundan sang Capiz nga may 26,089, Antique nga may 19,019, Aklan nga may 18,585 kag Guimaras nga may 5,242. May kabilugan naman nga 92,213 ang nagparehistro sa sangguniang kabataan. Sa pagpang-usisa sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Comelec 6 Director Attorney Dennis Ausan, ginpayag sini nga wala na nalakip sa datos ang Negros Island Region. Dugang pa sini nga wala na sa extension ang registration sandot sa calendar of activities sa komisyon bag-o ang eleksyon. Sa pihak sang ginaduso nga postponement sang BSKE, padayon ang nakalinyada nga mga programa sang Comelec sa bilog nga tuig. Dugang pa ni Director Ausan sa kabilugan nga nangin matawhay kag matalunsay ang giningwat nga voters registration nga nagsugod sa Agosto 1 kag nagtakop sa Agosto 10 sa assessment sang Comelec. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Feasibility study sa ginaduso nga Metro Iloilo Integrated Transport System nadala na nga pagasuguran. Detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginabiyabi ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas and Stefan Icoland sang Swedfund International kag Alexander Cochrane sang Sweco Group sa ila courtesy visit sa opisina sang alkalde sa diin nila ginistoryahan ang feasibility study para sa ginaduso nga Metro Iloilo Integrated Transport System. Kaupod sa alkalde sa Attorney David Garcia, head sa City Public-Private Partnership Office, kag Vilma Jane Lau, Executive Director sa Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council, kag head sa City Local Economic Development and Investment Promotion Office. Ang Sweden's Development Finance Institution magahatag sang technical assistance sa pagkandak sang feasibility study sa ginapropose nga Metro Iloilo Bus Rapid Transit System. Sa mga pagtuon magahimo sang assessment sa integration sa urban bus transport sa syudad sa Iloilo, lakip ang moderno nga public transport, mga ruta kag assessment sa mga transport assets sa syudad. Yara sa 6 million Swedish krona o kon 33 million pesos ang pondo sa pagtuon nga magalawig sang 8 ka bulan sa Iloilo City sa diin sa sakopan sang study ang banwa sang Pavia, Santa Barbara, Cabatuan, Liganes, Oton kag San Miguel. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 1.17 million nga balor sang indemnity check ginpanagtag sang PCIC 6 sa mga mangunguma sang hinubaan. Nagpanagtag sa masobra 1.17 million nga balor sang indemnity check ang Philippine Crop Insurance Corporation Western Visayas sa hinubaan. Ining nikabulig sa 376 ka mga mangunguma sang banwa suno sa Department of Agriculture Negros Island Region. Ang mga tagbanton mga mangunguma sang humay kag mais nga apektado sang produksyon bangod sa peste kag
Pamalatian ang pagpanagtagin pangunahan ng insurance underwriter Dan Adriel Baldove kag admin assistant Mark John Fuentenegra. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Na-rescue ang isa ka pawikan nga nagalutaw-lutaw sa baybayon sa Barangay Lawigan, San Joaquin, Iloilo. Ang pawikan, isa ka green sea turtle nga nagabugat sang 5 ka kilo sa pagbinuligay sa mga residente kag sang Banwa, ginbuyan ang pawikan sa Bugnayan Point Marine Sanctuary. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa estudyante sa Pasig City nakakuha sang gold kag bronze medal sa 8 Heroes World Taekwondo International Championship sa Thailand. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Eranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Daog sang gold kag bronze medal sa ginhiwat nga 8 Heroes World Taekwondo International Championship sa Pattaya, Thailand ang isa ka pasinhon nga estudyante nga si Katleya Julia Orozco. Nakakuha si Orozco sang gold sa Pomsey kag bronze sa Koryogi. Si Orozco ang estudyante sa Assumption School, Pasig City, Iloilo Incorporated kag miyembro sang Taekwondo Association of Pasig City. Hindi ini ang una nga kahigayunan nga nakadaog si Orozco sa isa ka international sports event. Sang 2024 World Taekwondo Grand Slam Youth League sa Guangzhou, China, nakakuha sang gold medal si Orozco sa individual Pomsey kag bronze sa individual Kyoryogi. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:29 sa hapon. Kagami itong manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Agosto 12, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy.